Ito po mga kababayan, dito tayo kay Pulong Duterte at kay Percy Sidania. So kilala niyo naman po si Percy Sidania mga kababayan. Siya po yung kongresista na sinabihan ni Bato na lumapit ka sa akin, sapakin ko yung kabila mong panga para pumantay. 'Di ba? Ito po siya mga kababayan. Yung sinabi ni Bato na lumapit ka sa akin, lumapit ka na sapakin ko yung kabila mong panga ng pumantay yan. Kasi stroke po kasi to siya, stroke patient kasi to. Mga kababayan, si Percy Sidania. Ngayon mga kababayan, binira po ni Percy Sidania si Pulong dahil sa pambabatikos ni Pulong sa administrasyon ni Marcos. Bakit? Ito po mga kababayan. Pulong versus Sidania. No, sa mga hindi po nakakakilala kay Percy Sidania, siya po yung sinabihan ni Bato na lumapit ka dito nang sapakin ko yung kabila mong panga para pumantay yung tabingi mong panga. Tingnan niyo mga kababayan, alam niyo ang sasabihin na naman dito ng mga DDS kay Percy Sidania, adik yan kasi tabingi ang baba. Ganyan yan, sasabihin na adik to kasi ngiwi. Ganyan, hindi nila alam na stroke yan, stroke survivor yan. Si Percy Sidania or si Representative Percy Sidania. Wala kasi silang ma-react. Ngayon mga kababayan, ito po, Pulong versus Sidania. Nagkaroon ng matinding sagutan sa pagitan ni Davao City Representative Paulo Duterte at Akbayan Representative Percival Sidania. Matapos sabihin ni Sidania na malapit na ang araw ng paniningil para sa pamilyang Duterte. Sabi ni Sidania. Sumagot si Duterte or si Pulong sa sinabing nag-aasta si Sidania na parang judge, jury at executioner. Executioner. Ayan, ang sabi ni Pulong. Ngayon, bago mo pangarapin na ipadala kami sa dahig, sabi ni Pulong, ipaliwanag mo muna kung sino ang nag-appoint sa iyo bilang tagapagsalita ng katarungan at moralidad, tugon ni Pulong. Hindi naman nagpatalo si Sidania at agad bumuelta. Ang sipag mo ang sipag mo sa paglabas ng mga pahayag. Sana ganyan din kasipag sa paggawa ng batas. Ilang panukalang batas na ba ang naisumiti mo? Yan ang tanong mga kababayan na napahiya si Pulong. 'Di ba? Bakit? Ang sabi kasi ni Percy, ang sipag mo maglabas ng mga pahayag. Sana ganyan din kasipag ang paggawa mo ng batas. Ilang panukalang batas na ba ang naisumiti mo? Ngayon, umalma si Pulong dito. Siyempre, walang batas eh. Diba? Ang patutsadahan ay nagsimula matapos banggitin ni Sidania ang arrest order ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng umano'y crimes against humanity sa kampanya kontra droga. Ang sinasabi mong araw ng paniningil, nagsimula na yon noong ipinasok sa ICC ang pangalan ng iyong ama, dagdag ni Sidania. Patuloy na umiinit ang tensyon sa politika at abala sa nako. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, tama naman talaga si Percy Sidania. With all due respect naman kay Representative Pulong, Davao City. Ilan na nga ba talaga ang batas na naipagawa mo or naipasa mo? 'Di ba? Kasi yan ang mahirap kasi mga kababayan eh. Yung malakas tayong pumutak, malakas bumuelo. Pero kapag tinanong ka, diretso kang sunog eh. 'Di ba alam nyo yun? Ang tanong, may moralidad pa ba si Pulong? Sabi ni Rico Agoncillo. Yan ang sabi nga ni Percy Sidania. Sobrang ingay mo ngayon. Ilang panukalang batas na ba ang naihain mo? Yan ang tanong kasi. Ngayon, kasi 'di ba sagutan sila. Akala daw, ang sabi ni Pulong kay Sidania, akala mo naman judge ka, jury ka, prosecutioner ka, kasi ganyan ka magsalita. Ngayon, sinabi naman ni Sidania sa kanya, sana ganyan din kaingay at kasipag ang pagsagot mo. Sana ganyan din ka aktibo ang paggawa mo ng batas. Ilang batas na ba ang naipagawa mo? Yun ang tanong kasi ngayon. Diyan siya masusunog eh. Kasi alam mo sa totoo lang mga kababayan, magbigay nga kayong isa na nagawa niyang batas. Kaya ngayon, 'di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, minsan dito ko napagtanto-tanto na kapag talaga bubo na DDS, no, more on kuda talaga.
'Di ba? Kasi alam niyo sa totoo lang, yung mga tao kasing bobo, yun yung mga mabilis magkuda, yun yung mga akala mo napakagaling nilang bumuela o bumuelta or bumuelo. Pero ending 'pag tinanong mo kung ano ang laman ng sinabi nila, hindi nila naiintindihan. Kasi hindi porket gano'n kang sumagot akala mo okay ka na, oh, katulad kay Sarah 'di ba? "They can skin me alive." Pero hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ng skin me alive, 'di ba? Yun ang problema sa kanila mga kababayan, yung alam mo yung i-English ka dun sa Senado, sa interview, di kasi may script kang binabasa, pero 'pag tinanong ka ura-urada hindi mo masasagot. Mm, kasi hindi alam. Katulad nun 'di ba nag-speech si PBBM. Nag-speech si PBBM sa South Korea. Kasi patungkol dun sa summit, ASEAN Summit ba yun, sa South Korea. Ngayon yung salita ni PBBM doon kung nakikita ninyo, street siya parang si Ferdinand Marcos Sr., 'di ba? Oh, salita lang ganyan, speech siya ganyan, walang script. May script sa papel pero alam niya yung mga sinasabi niya kasi siya din ang may gawa noon. Kung ano yung sinulat niya doon, galing sa utak niya, pwede niyang sabihin sa harap kahit hindi na siya tumingin. Kasi siya din ang may gawa ng script na yon. Ngayon ang sabi ng mga DDS, oh, tignan mo si PBBM. Oh, kasi ang nakatag kasi doon, grabe ang presidente ng Pilipinas. Hindi kaya ni Sara yan. Oo, pag si Sara ang nang ganyan, hindi kaya ni Sara yan mag ganito ganyan sa harap ng mga leader ng buong Asia. Sabing gano'n. Alam niyo may mga nagko-comment na DDS doon na nababasa ko. Kaya lang naman ganyan si PBBM, street ang pag-speech kasi na-memorize niya na yan. O ilang araw na niyang i-memorize yan bago siya pumunta dyan sa South Korea. Tanga, kakauwi lang niya galing Malaysia, iba yung speech niya. Tapos pagdating niya sa South Korea, iba din yung speech niya. Tapos sasabihin ninyo, 'di ba? Sasabihin ninyo minimorize. Hindi niya minimorize yun, ganyan talaga si Marcos kasi nga nag-aral yan sa Europe. Oo, British kasi, British accent, kaya ganyan siya mag-English. At saka Diyos ko, bata pa lang si PBBM, di ba nakita niyo kung paano siya mag-English? Sabi niya, I want to become a president to help the Filipino. I give him a toy and I give him a food para hindi na sila iiyak. And to my little one ate, di ba ganun, English na si BBM doon. Hindi katulad kay Sir, my God, pag tinanong mo, alam niyo, oh, tapos ang sabi, memorize na kasi niya yan, kaya ganyan siya magsalita, street. Pero pag i-ano mo yun, ambush interview mo, mag-aang yan, nga. Alam nyo, ito ha, I will tell you frankly mga DDS ha. Alam nyo si PBBM, kung bakit kapag in-ambush interview, nagnganga siyang sumagot? Kasi ganito yan. Si PBBM kasi, pinilit niyang magtagalog kasi Ilocano English ang salita niya. Ilocano English. Ngayon mga kababayan, kaya minsan si PBBM gusto man niyang sagutin sa English pero pinipilit niyang sagutin in Tagalog. Kaya siya ay nabubulol. Kaya ganito kasi English kasi yang salita niya. Kaya makita nyo naman yan maskin kay Sanro, 'di ba? Maskin sa mga anak ni Aimee. Tingnan niyo mga anak ni Aimee, puro British accent 'yan. Oo, sa Tagalog kasi nabubulol siya kasi ang salita nila doon Ilocano. Sa Ilocano fluent siya. Bukod sa Ilocano fluent, English. Katulad sa Bisaya, si Sarah, fluent na fluent sa Bisaya 'yan, pero patagalogin mo ang pangit ng diction. 'Di ba? Katulad sa akin, pag Bisaya fluent, oh. Pag Tagalog, actually sa Tagalog napo-fluent na ako kahit pangit ang diction. Sa Bisaya medyo nabubulol ako kasi isipin niyo naman, apakatagal ko naman kasi sa Maynila, 'di ba? Pero nakakapagsalita pa rin ako ng Bisaya, nakakapag-intindi pa rin ako ng Bisaya, pero kahit papaano nabubulol talaga ako. 'Yun yung totoo. Diyos ko si Sarah nga, 'di ba? Nagkabulol-bulol pa nga, 'di ba? At saka take note si PBBM, pag i-ambush interview mo 'yan, magkakabulol-bulol 'yan kasi nga iniisip niya kung sasagutin ba niya to via English question, sagutin ba niya in English or di kaya Bisaya or Ilocano. 'Di ba? Kasi si Sarah, tanungin niyo si Sarah kung hindi ba nanganganga 'yan. Nanganganga din 'yan. Oo. Tanungin mo nga 'yan, kumusta na love life niya? No comment, ma'am. 'Di ba? Oo. Diyos ko, alam nyo, mas masakit
ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach sa Congress. Alam nyo, ni hao, shi pao, shi po, Xi Jinping, gurgur. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Diyos mio marimar. Sa totoo lang mga kababayan, matalino talaga si PBBM. I will tell you frankly. Sobrang talino ni Marcos. Matalino si Marcos. Mga tao na hindi nakaintindi kay Marcos, yun yung mga bobo. Pia Cayetano nagulat. Dahil paano nangyari, last week ago, sabi niya, nag-usap daw sila ni Jinggoy at ni Gatchalian na patungkol dito sa nuclear energy na reserve sa pag-usapan daw nila na ang nuclear energy reserve sa Pilipinas nung nakaraang linggo or 1 week ago, ang rank down ng Philippines is number 10. Nagugulat daw sila nung ibinalita na doon sa Senado inirepresent na ng tagapangasiwa doon sa nuclear power, nuclear energy. Number 1 ang Pilipinas sa buong Asia na may pinakamaraming reserve sa nuclear. Nuclear reserve sa Pilipinas is number 1 ang Pilipinas. So nagtaka siya, bakit ganun kabilis? Bakit ganun siya? Hindi ba natutulog ang presidente? Kaya tignan ninyo, kapag hindi ka talaga mananaliksik, hindi mo malalaman. 'Di ba? Hindi mo malalaman talaga kapag hindi ka mananaliksik. Kaya nagulat si Pia Cayetano, bakit ganun? Ito ipakita ko sa inyo mga kababayan na. Ito Pia Cayetano nuclear. Nagulat siya. Ganito kasi yan mga kababayan. Ito Philippines has emerged as one of the in the nuclear deployment in Southeast Asia. Paano nangyari yun? Naging frontrunner tayo. May ginawa tayong, mga groundwork natin? Uy, sandali Sandali ito si Senator JV. Last week, we welcomed the Speaker of the House of Hungary, di ba? Kasi binisita namin siya roughly a year and a half ago, parang early part of 2023. Yeah. And then had a meeting with our ambassador. And at that time, a year and a half ago, we have done nothing. And then now we're on the forefront. Ang galing talaga natin. What happened? Who can update me? Kan yung PR yun? No, it's the, Mr. Chair, di yun PR. Ever since 2022, with the new administration, medyo na-revitalize yung nuclear energy program interagency. It just took us time to get back on track. Yes, ma'am. I'd rather that you're taking time. Remember, this is So now we have a nuclear division. We have NEPIAC, nuclear division in DOE. We have a roadmap already. Na-review na tayo ng IAEA second time, and we have good grades in IAEA. We're asking for another one pa. Diba? Kita niyo yan? Kaya nagtaka mga senador, bakit ganun na lang? Bakit naging ganun bigla? Ikakausap lang namin na ang nuclear energy sa atin, nasa rank 10 pa tayo, rank 30. Pero after a week, number 1 na tayo. So, paano nangyari yun? Hindi na natutulog. Diba? Kaya nagtataka pati mga senador na panganga. Kaya biruin nyo yan tapos yan yung sasabihin ng mga DDS na si PBBM tamad, si PBBM weak, si PBBM adik, bangag. Diyos ko, mga kababayan, witness si Clarita Carlos dyan kung gaano katalino si PBBM. Sa loob daw ng meeting nila sa gabinete ni Marcos, 3 nakaintindi, pangatlo si PBBM sa sinasabi ni PBBM. And the rest cabinet members, hindi nila naintindihan yung sinasabi. Diba? Kita nyo yan, mga kababayan. 3 lang sila doon sa 20 ka mga cabinet secretary, cabinet members
no, mga cabinet officials, ang nakakaintindi sa sinabi ni PBBM kasi habang nagmi-meeting sila, si PBBM may librong binabasa na hindi nila naintindihan na si PBBM lang ang nakakaintindi about science, about mathematics, about agricultures, about tapos sasabihin ngayon ni Rowena Guanzon, walang yung diploma, peke diploma niyan, walang degree yan, walang ano yan, hindi nakapagtapos yan. So do you think, take note si Clarita Carlos, professor yan. Pero nagulat si Clarita Carlos, bakit ganito? Ito, I will tell you frankly, Clarita Carlos is ang talino na tao niyan. Na-meet ko na siya personal, nakita ko na personal si Clarita Carlos. Siya na nga mismo napahangat, napabilib. Tapos sasabihin nila, walang pinag-aralan yan, weak yan, walang diploma, hindi nakapagtapos. Hindi naman hadlang ang degree, hindi naman hadlang ang hindi nakapagtapos. Araw-araw kang may internet, araw-araw kang may libro. And then, hindi mo kailangan diploma, mag-aral ka. Bakit? Yung diploma is part of certification lang yan. Aanhin mo may diploma ka kung yung iba nga dyan nakadiploma dahil bayad. Diba? Yung ibang diploma bayad, yung ibang diploma pinaghirapan. Diyos ko, ito nang makita ninyo kung anong reaksyon ni Clarita Carlos. Yung leadership, may mga comments of weak leadership. Sabi niyo nga hindi nagagalit, soft-spoken. Some see that as weak leadership. Ma'am Agnes, salamat isang tao, po. ma'am, na expert din sa leadership, expert sa larangan ng personalidad ng mga leaders. Will you consider him as how do you consider him as a leader? Certainly not weak, no? Akala nyo, minimenos niya si Presidente Marcos. Naku po, sa cabinet ay ang talino po niya. Nakwento ko na sa iyo, Carl, nagdi-discuss kami ng blockchain technology. Parang tatlo lang kami ni Fred Pascual, the President, and ako. Diba? Blockchain technology. Tatlo lang sila nakakaintindi. Professor, tapos yung yung scientist at si PBBM lang. And the rest dun sa cabinet member, walang alam. 'Di ba? Tapos sasabihin ninyo weak, walang diploma, walang degree. 'Di ba? Nag-uusapan. Kasi mahirap talaga intindihin yan. Ibig sabihin, ba't yung minimeno si Presidente porque hindi man nakatapos ng whatever, no? Eh bakit ang dami rin naman hindi nakatapos si Zuckerberg, si Elon Musk, mahaba yung diktahan na yan. Huwag natin sukatin ang tao sa dami ng diploma. Diba? So the President knows, he reads, and yun nga lang, hindi mo pwede masasabing weak siya kasi may style siya eh. And ang style niya is pwede niyang bigyan kita ng example, Carla. Natandaan mo, may dalawang undersecretary ako na inalis nila dahil sa nika na sinasabi na nagtinda ng secret sa China. Ang ginawa ni President, after one cabinet meeting, pinuntahan niya ako, sabi niya, ang boses niya. Alam mo, he could very well demand na, okay, I've already decided yung music mo ay hindi nararapat yan sa National Security Council. Alam mo, sa akin, that was an excellent approach, no? And hindi po weakness yan. Style lang niya. Hindi naman po pwede siyang ganyan talaga yung style niya tapos mag-alasang no siya. Yeah. Hindi po yan. Diba? Kita ninyo? Professor na yung nagsabi. Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. Sabi nga ni Clarita Carlos, hindi naman nasusukat sa mga diploma yan. Ako, take note, wala akong pinag-aralan. Pero andito ako ngayon sa aking profesyong ganito. Di man ako nakapagtapos eh. Diba? I-compare ko yung sarili ko sa mga nakapagtapos versus sa akin, meron akong profesyon na ganito at meron din silang profesyon na ganun. Hindi ko sila minamaliit, sana wag din nila ako maliitin. Kasi alam niyo sa totoo lang, ako inaamin ko hindi ako nakapagtapos pero nagiging ganito ako. 'Di ba? So ito, higit pa sa pag-aaral tong ganitong ginagawa namin. Alam niyo, bilang isang vlogger, ang pagiging vlogger hindi basihan dito na diploma, may degree ka, may natapos ka, lawyer ka, police ka, nurse ka, doktor ka. Hindi eh. Ang pagiging vlogger kasi nag-aaral ka pa rin. Alam niyo, umpisa pa lang dito sa katulad sa ginagawa nating topic. Syempre inaaral ko to kung ano ang itatopic ko, ano ang isusunod kong ika-catch up kasi on the spot to eh. Nakita to, isang cellphone, monitor, wala na. Kaya akala nyo may script? Wala.
Kung ano lang yung napasok sa isip ko na noon, napanood ko, pwede kong i-catch up at i-rewind ulit. Ganun siya. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, huwag kasi niyong maliitin yung isang tao. Katulad kay Baduy. Hindi naman basihan dyan yung mahitsura para maging senador eh. 'Di ba? Oo, mamulait. Diyos ko. Alam niyo, I will tell you frankly ha, hindi sa pagmamayabang. Yung kinikita ng pulis, ang kinikita ko. Totoo yan. Sa sipag, sa tiyaga, at saka be responsible. Ako hindi naman ako hindi naman ako perpekto, minsan may pagkakamali din ako. Pero I will tell you frankly, yung kinikita ng pulis sa isang buwan times 10 ang kinikita ko. Alam nyo, proud na proud ako bilang Pilipino kasi bakit? Yung standard dito sa Philippines sa pag-aaral, grabe. Grabe kataas ng standard dito. Sa Amerika, hindi ako nakapunta ng Amerika, pero based sa aking mga nababasa, sa mga napapanood kong balita, doon sa US, kapag magpulis ka, kahit high school graduate ka, pag nag-training ka sa pulis, nag-apply ka at pumasa ka, at natapos mo yung training, pulis ka na. Dito sa Philippines, kapag nagpulis ka or criminology student ka, ilang years pa yan bago mo matapos. 'Di ba? Ilang years pa yan bago mo matapos. Kaya bilib na bilib ako sa standard ng pag-aaral sa Philippines. At saka sa totoo lang, dito sa Pilipinas kasi mga kababayan, hindi mo naman kailangan ng diploma, degree eh. Kasi bakit? Ang mga sundalo nga pag nakipaggera, inaaral ba nila yung mga hindi naman? I-try nyo ha, ganito, example ko sa inyo. Kapag nasunugan kayo, yung tubig or refrigerator na napakabigat, di ba nabubuhat mo? Ganun yun. Ganun yun mga kababayan. Di ba may ganyan kasi? Hindi porkit abogado ka, doktor ka, nurse ka, ay hindi ka pwedeng sumabak sa ganyan. Alam nyo, pag dumating ang pagkakataon, katulad yan, aanhin mo yung degree mo kung nasunugan ka, hindi mo magagamit yan. Magagamit mo lang kung tapos na yung sunog. Halimbawa, doktor ka. Doktor ka, tapos nasunugan ka. Hindi mo magagamit yung pagiging doktor mo doon. Ang magagamit mo doon ay yung pagiging ikaw. Mabubuhat mo yung dapat mong buhatin. Kunin mo ang dapat mong kunin. Hindi mo magagamit. Katulad yan, may gera. Tapos teacher ka. Magagamit mo ba yung pagiging teacher mo sa gera? Hindi. Ang tanging magamit mo doon ay dumapa ka, tumakbo ka, magtago ka. Tulungan mo yung dapat mong tulungan. 'Di ba? Hindi ganoon. Kaya huwag niyo maliitin yung tao porket walang diploma, walang degree, ay walang kakayanan. My God, huwag ganun. Alam niyo kung bakit? Napakaraming bilyonaryo sa Pilipinas hindi nakapagtapos. Tignan niyo ang pinaka-billionaire dito sa Pilipinas na ang napakadaming anak. Si Henry C. Ano ba degree ni Henry C? Nagtatahi lang ng sapatos yan. Nag-a-apply ng pwesto sa Mercury Drug na hindi siya pinayagan. 'Di ba? Yan ang sapatos, nagtatahi siya ng sapatos, kukuha siya ng maliit na pwesto sa Mercury Drug, hindi siya pinayagan. Ngayon, nakapag-ipon siya, nagtayo siya ng mall. Kaya ngayon, ang Mercury Drug wala sa mall. 'Di ba? Kita nyo? Hindi lahat, Si Manny Pacquiao, tignan nyo, pinakamalinis na billionaire sa Pilipinas. Sa tingin nyo nakapag-aral si Manny Pacquiao? Hindi. Ang pinag-aralan niya, paano manuntok. Yung pagiging boksingero niya, nagamit niya, naging billionaire siya. Hindi sa degree yun eh. Diba? Ako, ang dami kong pinsan na seaman. Nakapagtapos yan, 4 years. Graduate, may mga nautical pa. Asan sila ngayon? Nag-construct. Wala pang masampahan kasi mahirap sumampa. Diba? Kent, AI boses mo. Hindi po AI yan, Ma'am Sherry Amadio. AI ba ang boses ko? Hindi naman masampahan kasi mahirap sumampa. Diba? Diba? Ganun yun mga kababayan. So yun lang yung aking reaksyon mga kababayan. No, mag-ingat po kayo palagi at wala na tayong ibang maitopic kasi naitopic na natin kanina. And kita-kits po ulit tayo bukas, no? Maraming salamat po.
sa inyong lahat, mga kababayan. Mm. 'Di ba? So, thank you so much. At saka actually mga kababayan, ako kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos na nagla-live ako, nagba-vlog ako sa unang pasok ko dito sa industriya ng vlogging, nangangapa pa ako, hindi ko alam kung anong i-on dito, anong ilagay dun, paano gumawa ng thumbnail. Kaya napapansin niyo yung mga thumbnail ko iba-iba. Kasi hindi ko na gusto, papalitan ko lahat 'yan. Oo, kaya sa totoo lang, ang pagba-vlog ay para ka ding nagma-masscom, para ka ding nagjo-journalist. No, hindi porket vlogger ka ay ganun-ganun na lang, dapat responsible ka. Isipin mo yung vlog mo na hindi ka sasabit diyan kasi mahirap na. O katulad dito, 'di ba, nagbibase tayo sa balita. Kasi mahirap kasi mag-vlog ka, hindi porket vlogger ka, ganun na lang, magpasikat ka na, vlogger ako eh. Ganun ang gawin mo. Ito, i-content ko si ganito, gawaan ko ng kwento to. Hindi pwedeng ganun. Be responsible. Libo-libo ang nanonood sa'yo. Daan-daan libo ang followers mo. Responsible ka. Isang pagkakamali mo, sasabit ka. Hindi po pwedeng ganun. Libo ang nanonood sa'yo. 1,000 plus yung mga nanonood sa'yo dyan. Pangit yung gagawa ka ng ano, at saka alam ng mga nanonood sa akin dito na yang aking mga nireaksyonan ay napapanood nila yan. 'Di ba? At saka hindi po lahat ng mga nandito sa comment section ngayon ay napapanood nila yung sinasabi natin. Kasi yung iilan busy sa trabaho. At saka yung iilan kaka-off pa lang. Yung iba nga dyan nakahiga. 'Di ba? Yung iba nakahiga dyan. Kakatapos ko lang maghugas ng plato kasi kakatapos lang kumain ng mga amo namin. Kakatulog lang yung alaga kong bata. Nasa kwarto ko na ako. Naka-headset ako kasi ayaw kong marinig yung boses mo kasi minsan nagpuputang ina ka. 'Di ba? Kaya naka-headset ako. Oo, tapos pagkatapos mo, Kent, minsan natulugan ko na lang, Kent. Bakit? Ganito, Kent, oh. Ganito, Kent, habang nanood ako sa iyo, Kent, nakaganyan ako, Kent, oh. Bumagsak yung cellphone sa mukha ko, Kent. May ganyan na, may nagkwento sa akin ganyan. Habang nanonood daw siya sa aking live, inaantok na daw siya, nabibitawan niya yung cellphone niya, bumagsak daw sa mukha niya. Di ba? Di ba? Oo, ganun yun. Lynn Malagar. Miguel of shoutout po, Ma'am Lynn Malagar. Ayan, na kinabang ka o kaya binayaran mo. Yun nga ang problema. Naglilinis ako ng kuko, Sir Kent, habang nakikinig ako. Para ready sa off bukas. Naku, mamuwi ni Artus. Diyos mio, marimar, gabing-gabi na. Alam niyo dati, mga kababayan, yung lola ko, kapag ka maglinis ka ng kuko, gabi, bawal yan sa pamahiin. Oo, bawal din siya magwalis ng gabi, bawal yun. Ipunin mo na lang sa sulok, huwag mong ilabas. Ano daw zodiac sign ko? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko alam anong zodiac sign ko. Ano ata ako? Taurus? Taurus yata. Oo, tas year of the dog. Taurus yata ako, mga kababayan, tas year of the dog. May ako birthday ko May. Birthday po, Ma'am Ginger T. Taurus yata ako. Hindi ko alam. Ako man, mga kababayan, hindi naman ako naniniwala dyan sa mga sudyak-sudyak. Oo. Galaw. Ganito yan. Kapag full moon, kapag bilog ang buwan, doon ka mag-wish. Tapos make sure nga, pag nag-wish ka, may barya ka sa bulsa. Nangyayari. Maniwala kayo sa akin. Nangyayari. Kapag full, tumingin ka sa buwan, kausapin mo, hindi mo akalain, biglang darating. Taurus o Gemini? Taurus po, ma'am, Taurus. Yan lang. Mo. Tapos, hindi porket nangarap ka, ay hayaan mo na lang si buwan magbigay sa iyo. Gumalaw ka rin. Totoo yan. Totoo yan, mga kababayan. 'Di ba? So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako, hindi ako naniwala sa swerte. Naniwala ako sa diskarte. Ang swerte kasi anytime nandyan yan eh. Pero yung diskarte, pag hindi ka gumalaw, wala. 'Di ba? Oo. Ma'am Silfa, Sir Pau, ayan, Ma'am Moonlight, and kay Ma'am Winnie, Ma'am Mardi Vrol, ayan, mega love shout out po.
Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Alam niyo naman pag mga may edad na tayo, 'di ba? 10:30 na matulog na tayo. Kita-kits na lang po tayo ulit bukas. So, alam niyo pagkatapos ko ngayon dito na mag-live, magpapakain pa ako ng pusa. Linisin ko pa yung mga pusa. Tapos yun lang, tapos mag-edit na naman ako pag makatulog ako dito mga 2:00, 3:00. Tapos magigising, tapos maglinis na naman ulit, papakain ng pusa. Tapos naku, lalabas na naman. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi.